Magandang gabi pong muli mga kababayan. Pag-usapan naman po natin ngayon itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Kibuloy. Ang buhay ni Pastor Kibuloy. Mga kababayan, nakapagtataka kung bakit ganito ang nangyari dito sa pastor na ito, sa taong ito. Nag-umpisa siya ng relihiyoso or nagtatag siya ng church. Nagkaroon ng maraming followers. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, pati sa Amerika. Pero ngayon, ano itong kinasasangkutan niya? Kabi-kabila po, patong-patong na mga kaso. At hindi lang po basta kaso, Hindi pipitsuging kaso. At hindi lang local na kaso. International. Dahil may kaso siya sa Amerika. At mayroon na nga pala siyang arrest warrant. At naka-ready na mayroon ng takdang petsa para doon sa paglilitis sa kanya. Ang kulang na lang ay yung mag-request ng Amerika sa government natin ng extradition. Ewan nga ba kasi alam naman natin na talagang mayroon tayong extradition treaty with America. Pero yung kaso na yan ni Kibuloy, nag-umpisa yan panahon pa ni Duterte eh. Pero walang nangyari, hindi siya nakuha ng FBI ng Amerika para dalhin sa Amerika para doon litisin dahil nandoon yung mga kaso niya, ang mga nagsampa ng kaso sa kanya. Alam natin kung bakit. Takot sila kay Duterte. Hindi nila kaya na pumasok ng Pilipinas para arestuhin si Kibuloy. Kaya napabayaan po yung kasong yan. Kaya magtataka tayo, sa ganun katitindi po, ganun ka bibigat na kaso, hanggang ngayon layang-laya si Kibuloy, nandiyan dyan. Alive and kicking. Layang-laya. Pero ngayong panahon, sa panahon ni PBBM, tingnan po natin kung mangyari na mapapanagot si Kibuloy. Kasi ang nagpoprotekta lang naman sa kanya, ang nakakahadlang noon, ay yung dating Pangulo Duterte. Dahil, di ba, partners in crime sila eh. Sanggandikit. Kaya hindi hahayaan ni Duterte na maaresto si Kibuloy. Pero ngayong panahon ni BBM, ano sa palagay nyo? Posible kaya? Alam nyo sa mga nangyayari sa kasalukuyan, itong mga nangyayaring mga alingas-ngas na kinasasangkutan ng SMNI anchors, na kinalaban ng Kongreso. At hanggang ngayon, hindi pa sila tumitigil. Itong dalawang anchors na fake news trumpeters, na buti nga naawa sa kanila, nagkaroon ng awa at konsensya, humanitarian conscience yung mga kongresista at pinalaya sila kahit na hindi pa naman dapat. Pero nung makalabas, hindi man tumigil. Tuloy pa rin sa pagsira sa Kongreso.
Ewan lang kung i-recall sila sa pinagagawa nila. Hindi na siguro kasi sa ngayon nakatutok ang focus ng Kongreso kay Kibuloy na mismo at sa SMNI. At ito nga po, bukod sa mga resolutions at mga issue na ikinakaso ng Kongreso dito kay Kibuloy at sa SMNI niya, pati Senado mayroon na rin. Kabi-kabila. Mayroon sa Kongreso, mayroon din sa Senado. Yung final ni Senator Risa Hontiveros, na mas mabigat po yun. Sa Congress, ang kaso ni Kibuloy na haharapin ay yung tungkol sa mga franchise violations na pwede nga pong ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Pero sa Senado, iba naman po ang kaso na ibang klaseng issue, controversy ang kakaharapin ni Kibuloy doon. Yun ay talagang crime. Talagang krimen po talaga. Crime against humanity talaga. Yung kagaya ng kaso niya na haharapin sa Amerika, ganun din dito. At talagang mabigat dahil mukhang wala siyang kawala. Dahil hawak na po ni Madam Risa Hontiveros yung mga biktima. Yung mga biktima na tumapang na ngayon. Lumantad na. Mga biktima ng rape, pang-aabuso, forced labor, inhuman treatment, mga puwersahang pagpapatrabaho, magmamalimos. Tapos kung hindi makaabot ng kota, parurusahan ng hindi makatao. Well, ginaya lang po ni Kibuloy yung mga parusa doon sa Biblia, yung pagpaparusa, yung 10 lashes, 100 lashes, depende siguro sa gaano bigat ng kasalanan. Ginaya niya yung sa Bible. Ngayon, ay pinagtataka natin, paano nangyari? Saang point ng buhay ni Kibuloy? Siguro ko naman po, nag-umpisa siya ng banal. Hindi naman po siguro right from the very beginning, ganito ang talagang plano niya. Nakaplano na, ganito ang gagawin niya. I don't think so. Baka nag-umpisa rin naman siyang malinis at banal. Kaya lang, as he went on, somewhere along the way, something went wrong. At kung saang punto yon. Halimbawa, di ba marami siyang members? Baka nung umpisa, matino naman talaga siyang pastor. Kaso baka nakikita niya yung mga members niya na mga kababaihan na magaganda, mga bata na akit siya. Ibig sabihin, nasa genes niya yung pagiging, shall we say, manyakis, pagkamanyakis. Naniniwala po ba kayo mga kababayan na ang lapitin ng demonyo ay yaong banal na tao? Baka naman po nag-umpisa talaga ng banal at maganda rin naman yung objective ni Kibuloy nung umpisa. At alam naman natin how the devil works. Hindi ko pinagtatanggol, nagtataka lang ako. Parang somewhere in time, pelikula yun na nakalabit po siya ng devil.
natukso. At siguro, hindi ganoon katindi o kalakas o kalalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya siya natalo ng demonyo. O kung araw-araw tuwing makikita mo yung mga church, mga pastorales mo na magaganda at bata. Kung naturalis sa kanya yung pagiging malikot makati, o tinest siya ng demonyo. Kasi yung yung kingdom niya doon sa Mount Apo, nakakita ako ng video yata. Ang ganda-ganda nung niya doon, yung lugar, yung community. Puro mag-garden, mga bulaklak. Ang ganda. At ang isang taong evil, hindi po makakaisip ng ganun, kaganda. 'Di ba? Yung beauty is always associated with God. Biruin mo, napakaganda ng environment, yung community nila. Puro bulaklak, garden, magandang garden, very peaceful, cozy. Kaya ako kung iniisip ko kung tsaka si Pastor Kibuloy, di ba may itsura siya? Hindi naman siya mukhang demonyo eh. Pogi eh. Ewan ko sa inyo. May itsura siya. Siguro ang tingin ko po, baga talagang natalo lang siya ng temptation. Nahatak siya. Nahatak ng demonyo. At ito sa mga nag-umpisa siguro sa hindi natin alam kasi hindi naman tayo member doon sa church niya. So hindi natin nasubaybayan. Ito ay lang, kathang isip lang. Kasi hindi rin lang naman si Kibuloy ay ang may experience ng ganito. Karamihan po sa mga kulto, kita mo yung si Senyor Aguila. At sa abroad, yung mga kulto na yan, nagiging abusado po yung pinaka-leader. Kasi, maaring nalalasing sila sa kanilang power over other people. Nakakalasing na kapangyarihan. At biruin mo, sumusunod sa iyo, sumasampalataya. Sinasampalataya na siya. Tapos ngayon, biruin nyo, isang tao na once sa nakaraan, siya ay ginagalang, pinagpipitaganan, di ba? Iginagalang siya. Mataas ang tingin sa kanya, malinis ang tingin sa kanya. Tapos ngayon, ito biglang ganito ang mangyayari. Di ba? Kung ikaw si Kibuloy, sobrang nakakahiya. Halimbawa, kung ako, parang wala na tayong lakas ng loob niya na humarap pa sa tao. Lumabas pa. Biruin mo kung minsan yung mga tao ay ginagalang ka, nirerespeto ka, tapos ngayon biglang makikita ka na iniimbestigahan ang mga ganitong klaseng mga karumal-dumal na krimen. Malaking tao siya, kumbaga. Kilalang tao. Na akala nung lipunan, siya ay isang matino, malinis, makadiyos, kagalang-galang na tao. Tapos biglang ganito pala. Ultimo sa kanya mga business dealings. Yung SMNI, ang daming violations. At yung mga
ginagawa niya na pang-aabuso sa tao, sa mga bata, na pupwersahin niyang magbalimos. At ano ang kapalit? Ano po ang masasabi niyo kay Kibuloy, mga kababayan? Tapos, tatawagin pa niyang sarili niya na Son of God? Appointed Son of God. Ang tanong, sino nag-appoint? Self-appointed? Merong ganun? Ay, nako. Parang hindi ko po, pag iniisip ko itong nangyari kay Kibuloy, parang hindi ko mawawaan kung sa ngayon, ano ang nararamdaman ni Kibuloy at this point. Hindi na siguro siya lumalabas dyan sa TV, di ba? Or sa radyo man. Ano kaya ang nararamdaman niya, no? Nabubuang na kaya yun? Na ganito ang sasapitin niya? May panahon pa siya para magtago. Abangan po natin kung anong gagawin niya, no, sa buhay niya. Kasi kung ganito na maging dito sa atin at sa abroad, sa Amerika, may kaso siya. Ang tanging lugar na magiging safe siya ay sa China. Welcome naman siguro siya doon. Ano mga kababayan? Kayo mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito sa taong ito? Sayang. Marami sana siyang napasunod, mga religious followers. Mahirap gawin yon, yung makapagpasunod ka ng tao. Ganun karami. You really have the power. Pinakikinggan ka. Pero sinayang niya. Sinayang mo, Kibuloy. Sinayang mo ang iyong talent, leadership, talent. Okay mga kababayan, ito lang po ang, gusto ko lang pong kasing i-share sa inyo kung na ito ang, hindi po sa kinukutya ko or kinukundina. Kasi, tao po siya eh. Tao na nalihis ng landas, nahatak po ng demonyo sa kadiliman. Ganun ang tingin ko sa kanya. Okay, mga kababayan? Pero, syempre, kailangan pa rin niyang managot. Kailangan panagutan niya yung mga kasalanan niya. Okay, mga kababayan? Bahala na rin po kayo sa opinion ninyo. Okay? Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace!